Magandang araw sa lahat at maligayang pagdating sa aking channel. Sa mga panahong ito, pabago-bago ang panahon, hindi ba? Kayo ba, tulad ko, ay kailangang magdala ng dagdag na jacket sa umaga at gabi? Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento na naganap sa Africa. Isang grupo ng mga inhinyero mula sa islang bansa ng Pilipinas ang nagbigay ng bagong buhay sa iba sa pamamagitan lamang ng isang balon ng tubig. Ang araw ay parang isang nagbabagang hurno sa ibabaw ng pulang lupa at ang hangin ay sobrang tuyo na halos magbitak. Mahigpit ang pagkakahawak ni Jose Reyes sa manibela. Basang-basa ng pawis ang kanyang mga palad. Sa unahan, hinarang sila ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa isang tingin pa lang sa kanilang mga mata, alam na niyang hindi sila para makipagkaibigan. 30 rifling AK-47 ang nakatutok sa kanilang convoy. Sila ay naghahatid ng tulong pagkain, gamot at kagamitan para sa malinis na tubig. Ngunit ngayon, tanging ang ugong na lamang ng makina ang maririnig. "Huwag kayong magpaputok," pabulong niyang sabi sa Ingles. Ang katabi niyang binata ay napalunok. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang lumipad siya mula Cebu. At ito ang unang beses niyang tumapak sa lupaing ito. Huminga ng malalim si Jose at dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Itinaas ang 2 kamay na nakabukas sa mga palad upang ipakita na wala siyang armas. Pinagmasdan siya ng mga batang sundalo. Isa sa kanila ay mukhang 18 taong gulang lamang. Ngunit ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nakapirming-pirmi. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila nagyelo. Mataas ang sikat ng araw at ang hangin ay puno ng amoy ng pulang alikabok at pulbura. "We are engineers from the Philippines. We come to help," sabi niya ng mabagal. Sinusubukang maging kalmado. Ngumisi lamang ang kabilang panig at sinipa ang likuran ng sasakyan. Puno ito ng mga kahon ng gamot at sako ng pagkain. May nagsimulang bumulong at may mga kamay na nagsimulang dumampot. Napansin ni Jose ang maliit na watawat sa harap ng sasakyan 3 bituin at 1 araw. Siya mismo ang nagkabit nito noong umalis sila sa pier ng Maynila. Ito ang kumakatawan sa kanilang pinagmulan at sa kanilang pananampalataya. Noong akala ng lahat ay magpapaputok na sila, isang kulay abong pick-up ang humarurot, nag-iwan ng alikabok. Agad na umatras ang mga armadong lalaki upang magbigay daan. Bumukas ang pinto at isang matangkad at matipunong lalaki ang bumaba. Maitim at makintab ang kanyang balat at matalas ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ang sagisag sa braso ni Jose. Ang titig na iyon ay parang walang hanggan. Ang mga tauhan niya ay naghihintay ng utos. Ang lalaking ito ay si Kael, ang kinatatakutang leader sa lugar. Kumunot ang noo ni Kael. May ibinulong at biglang ibinaba ang lahat ng baril. Walang nakakaalam kung bakit. Huling tinitigan ni Kael si Jose, tumalikod at umalis. Nag-iwan ng isang malabong salita. "Umalis na kayo." Pinaandar muli ang convoy. Nanginginig pa rin ang kamay ni Jose habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa maputing tanawin na tinuyo ng araw, isang tanong lamang ang nasa isip niya. Bakit kami pinalaya ng taong iyon? Anong mahika mayroon ng watawat na iyon? Gabi na at hindi siya makatulog. Ang mga kuliglig ay maingay at paminsan-minsan ay may putok ng baril sa malayo. Naalala niya ang araw ng kanyang pag-alis. Sa labas ng NAIA, iniabot sa kanya ng kanyang ama ang isang lumang helmet. "Ito ang helmet na suot ko noong panahon ko sa militar," sabi ng ama niya sa mababang boses. "Noon, para ito sa pagtatanggol sa bayan. Ikaw, sa lugar na pupuntahan mo, ay para sa pagliligtas ng buhay. Nasaan ka man? Huwag mong iwawala ang iyong konsensya." Ang helmet ay may mga gasgas at kalawang, ngunit malinis itong pinunasan. Tinapik ng ama ang kanyang balikat. "Huwag mong hayaang kalawangin ang helmet na ito." Ngayon, nakalatag ito sa tabi ng kanyang kama, nababalutan ng manipis na alikabok. "Itay, hindi ko pa po kayo napapahiya, pero muntik na akong mamatay," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, sumikat muli ang araw. Ang mga kasamahan niya ay abala sa pag-inspeksyon ng mga kagamitan. Handa nang pumunta sa susunod na nayon. Ito ang kanilang misyon. Tulungan ang mga lokal na ayusin ang mga tubo ng tubig at magtayo ng mga pansamantalang klinika. Mahaba at maalikabok ang daan, ngunit walang gustong umatras. "Jose, bakit kaya tayo pinalaya ng mga taong iyon kahapon?" tanong ng batang inhinyero. Umiling si Jose, siguro dahil sa watawat na iyon. Sabi niya,
at biglang ngumiti. Isang ngiting mapait at may halong pagmamalaki. Kung naantig ka sa narinig mo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na Akai's Life Philosophy. Ang iyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano naghukay ng pag-asa ang grupong ito ng mga Pilipino sa pinakatuyong lugar. Dapit hapon na, nakatayo siya sa labas ng kampo, nakatingin sa pulang lupa. Ang hangin ay umiihip mula sa malayo. Bumubuo ng maliliit na ipo-ipo. Tumingala siya at nakita ang watawat na iyon. Marahang iwinawagayway sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi ito matingkad, ngunit napakabanayad. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama. Mas mahirap magbantay ng tao kaysa magbantay ng lupa. Sa wakas, naunawaan niya. Hindi lamang ito isang watawat, kundi isang responsibilidad. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng pulang lupa. Tuyo at mabigat. Si Jose ay nakahiga sa kanyang tolda. Palingalinga, hindi makatulog. Sa di kalayuan, paminsan-minsan ay may maririnig na isa o dalawang putok ng baril na tila nagpapaalala sa kanya na wala siya sa Cebu. Wala sa kanyang ligtas na tahanan. Ang helmet na bakal ay nasa tabi ng kanyang unan. Malamig kapag hinawakan na may bigat na nagbibigay ng kapanatagan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa umaga ng kanyang pag-alis sa paliparan. Hindi pa sumisikat ang araw at ang kanyang ama na nakasuot ng lumang kamiseta ay hawak ang helmet na iyon. Ang helmet na ito ay mula pa noong dekada 70. Gamit sa militar, may ilang bahagi na natuklap na ang pintura. Dala-dala ko ito sa kalahati ng buhay ko, sabi ng kanyang ama na may pagkapaos ang boses. Noon, ginamit ko ito para sumangga ng bala. Ngayon, dalhin mo ito para sumangga ng sikat ng araw. Ngumiti si Jose at sinabing, masyadong mabigat ito, Tay. Hindi ko kayang dalhin. Hindi ngumiti ang kanyang ama. Tinapik lamang ang kanyang balikat. Dapat lang na mabigat. Tandaan mo, kung ang isang tao ay walang bigat, ang kanyang mga gawa ay magiging magaang. Hindi marami ang naghatid sa kanya noon. Ang kanyang asawa, anak, at matandang ina. Pilit ang ngiti ng kanyang asawa at namumula ang mga mata. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay hindi pa nakakaintindi. Hinihila ang kanyang pantalon at nagtatanong, Itay, aayusin mo ba ang kalsada? Kailan ka babalik? Yumuko siya at hinaplos ang ulo ng bata. Itay ay tutulong sa iba na mag-ayos ng tubig. Kumurap ang bata. Bakit hindi na lang sa Pilipinas mag-ayos? Dahil walang nag-aayos doon. Marahan niyang sinabi. Kung hindi tayo pupunta, hindi sila makakainom ng malinis na tubig. Nang lumipad ang eroplano, nakatayo pa rin ang kanyang ama sa may bakod. Hindi gumagalaw. Malinaw niyang naaalala. Hindi kumaway ang kanyang ama. Yumuko lamang ito at nanigarilyo. Ang usok ay kumalat sa hamog ng umaga, na may bahid ng kalungkutan. Madalas iniisip ni Jose kung bakit niya tinanggap ang misyon na ito. Maaari naman siyang manatili sa Cebu, sa DPWH at magkaroon ng payapang buhay. Ngunit ang mga balita tungkol sa tagtuyot sa Aprika, ang mga larawan ng mga bata na may hawak na walang lamang lalagyan at naglalakad ng ilang kilometro sa ilalim ng araw para maghanap ng tubig, ay biglang nagpabigat sa kanyang kalooban. Ang pakiramdam na iyon ay hindi awa, kundi isang responsibilidad. May kaalaman tayo sa teknolohiya. Bakit hindi tayo tumulong? Kinaumagahan, pinangunahan niya ang kanyang mga kasamahan sa pag-aayos ng tubo ng tubig sa labas ng kampo. Ang bomba ng tubig dito ay luma na at palaging tumatagas. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang leeg. Tumingala siya at nakita ang isang bata na nagtatago sa likod ng pader, sumisilip. Ito ang bata na binigyan niya ng kindi kahapon. Puno ng alikabok ang mukha ng bata. Ngunit may isang pares ng nagniningning na mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngumiti at nag-okay sign. Nag-atubili sandali ang bata at pagkatapos ay gumanti rin ng okay sign. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang pulang lupa ay sa wakas ay nagkaroon ng kulay. Sa oras ng tanghalian, ang mga kasamahan niya ay nagtatago sa tolda, umiinom ng tubig. Nagtanong ang binatang si Arnel, Jose, yung leader kahapon, si Kael ba talaga ang pangalan niya? Narinig ko marami na siyang pinatay. Oo, buong kanlurang rehiyon ay takot sa kanya, sabi ni Jose habang ibinababa ang kanyang bote. Pero hindi niya tayo pinatay. Bakit kaya? Tumingin si Jose sa labas ng bintana. Sa watawat na may pula, puti
at asul na marahang iwinawagayway ng hangin. Siguro may nakita siya. Nang hapong iyon, may dumating na balita sa kampo. Isang kalapit na nayon ang tinamaan ng kolera. Agad na umalis ang medical team. Nag-iwan ng kalahati ng kanilang mga tauhan. Nakatayo si Jose sa lupa. Nakatingin sa daan ng lupa na patungo sa Hilaga. Sa dulo ng daan ay ang lugar ng sakuna. Gabi na. Bumalik siya sa tolda at tinitigan ng helmet. Iyon ang pananampalataya ng kanyang ama at iyon din ang kanyang pasanin. Kinuha niya ang isang basahan at habang pinupunasan ito, bumulong siya. Ang panahon mo ay panahon ng digmaan. Ang panahon ko ay panahon ng pagliligtas. Ngunit minsan, mas mahirap magligtas ng buhay kaysa makipagdigma. May anunsyo mula sa labas, ipinatawag ng commander ang lahat para sa isang pulong. Tumayo si Jose, isinuot ang kanyang uniforme at lumabas ng tolda. Palubog na ang araw. At ang kalangitan ay kulay kahel. Ang hangin ay nagdadala ng pulang alikabok na tumatama sa kanyang mukha. Naalala niya ang isa pang sinabi ng kanyang ama. Ang tunay na katapangan ay hindi ang paghawak ng baril, kundi ang pagpapatuloy sa paglakad kahit natatakot. Tahimik niyang inulit sa kanyang isip. Tatatandaan ko, lumalalim na ang gabi at isa-isang nagsindi ang mga ilaw sa kampo. Naglakad si Jose, dinaanan ang mga watawat na iwinawagayway ng hangin. Bigla niyang naunawaan. Ang helmet na iyon ay hindi lamang bakal. Ito ay isang pamana, isang uri ng banayad na katatagan na taglay ng mga Pilipino. Lumingon siya sa madilim na kalawakan. Iniisip ang mga taong naghihirap pa rin sa daan. Bukas, pupunta sila sa nayon na walang tubig. Tumingala siya sa maliit na watawat, kumikinang sa dilim. Hindi iyon karangalan, kundi isang tahimik na pangako. Nandito kami para hayaang dumaloy ang buhay. Nang magbukang liwayway, ang kalangitan sa labas ng kampo ay kulay abo pa. Inilagay ni Jose ang mga kagamitan sa truck. Handa nang umalis. Ngayon, pupunta sila sa nayon ng Awari. 20 kilometro sa Hilaga. Matagal nang tuyo ang balon doon at ang mga taga-nayon ay umaasa na lamang sa isang natitirang hukay ng tubig. Maging ang mga baka ay hindi lumalapit dito. Bago umalis, hinaplos niya ang helmet na bakal at inilagay sa kanyang bag. Ang bigat nito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at nagpapaalala na huwag kalimutan ang kanyang layunin. Ang sasakyan ay tumatalon-talon sa pulang daan. Ang mga gulong ay dumadaan sa mga lubak at ang alikabok ay lumilipad. Hindi pa mataas ang araw, ngunit ang hangin ay sobrang init na. Sa loob ng sasakyan, si Arnel ay may hawak na bote ng tubig. Mas matindi ang init dito kaysa sa init ng Hulyo sa Cebu. Bulong niya. Ngumiti si Jose. Dito, ang isang lagok ng malinis na tubig ay mas masarap pa kaysa naka-aircon. Sa labas ng bintana, isang grupo ng mga bata ang tumatakbo sa malayo. Walang sapin sa paa, punit-punit ang damit, ngunit nakangiti pa rin habang hinahabol ang alikabok. Ang tanawin ay nakakadurog ng puso, ngunit nakakainit din ng damdamin. Pagdating sa bungad ng nayon, ilang matatanda ang maingat na nakatingin sa kanila. Ang mga bahay sa nayon ay gawa sa putik at kugon na yumayanig kapag umiihip ang hangin. Itinaas ni Jose ang kanyang kamay upang bumati, ipinaliwanag ang kanilang layunin sa Ingles. Nandito kami para ayusin ang balon, para tulungan kayong maghanap ng tubig. Ngunit walang sumagot. Ang mga babae, may kargang mga bata, ay umatras. Ang mga lalaki ay nagbubulungan. Puno ng pag-iingat ang mga mata na para bang sila ay isang bagong banta. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki ang sumilip mula sa sulok ng pader, mga 7 o 8 taong gulang. Bako-bako ang kanyang buhok at puno ng putik ang mukha. Kumuha si Jose ng isang strawberry candy mula sa kanyang bulsa. Yumuko siya, ngumiti at sinabing, "Ito, matamis." Natigilan ang bata, hindi gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay kasing nipis ng patpat. Nang ilagay ang candy sa kanyang palad, bigla niyang itinaas ang 2 kamay na parang sumusuko. Sa sandaling iyon, nanikip ang lalamunan ni Jose. Bigla niyang naintindihan. Hindi kinukuha ng bata ang candy. Natatakot siya. Ito ay isang ugali. Nanatili siyang nakayuko at marahang sinabi, "Huwag kang matakot. Hindi kami sundalo. Nag-aayos kami ng tubig." Tumingala ang bata. Ang mga mata niya ay tila isang pusong matagal nang nakakulong na nagising. Pagkatapos, maingat niyang binuksan ang balot ng candy at isinubo ito.
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging tensyonado, sa pagkamangha, at naging isang ngiti. Isang ngiti na sobrang dalisay na nakakaiyak. Noon din, isang lalaki sa nayon ang biglang sumigaw, "Umalis kayo!" Sobrang galit ng tono. Lumapit siya at malakas na itinulak si Arnel. Muntik nang matumba si Arnel. Agad na humarang si Jose, nagmamadaling magpaliwanag. "Gusto lang po talaga naming ayusin ang balon. Wala kaming masamang intensyon." Ngunit ang mga mata ng lalaki ay puno ng galit. May nagsabi na rin yan dati. Pero kinuha lang nila ang aming lupa. Naging sobrang tensyonado ang sitwasyon. Ilang binata ang kumuha ng mga pamalo. Ang hangin ay nagpaikot-ikot ng alikabok sa ilalim ng sikat ng araw. Huminga ng malalim si Jose. Tinanggal ang kanyang sombrero at inilagay sa lupa. "Tingnan ninyo, ito ang aming mga gamit, hindi mga baril." Lumakad siya patungo sa sirang balon, yumuko upang suriin ito. Isinuksok niya ang kanyang mga daliri sa putik. Sobrang tuyo at maputi. Kahit aso ay hindi iinom sa ganitong tubig, hindi ba? Pabulong niyang sabi. Natahimik ang mga taga-nayon. Isang matandang babae ang lumabas at mahinang nagsabi. May nagsabi na rin dati na kaya nilang ayusin, pero hindi sila nagtagumpay. Tumingala si Jose, matatag ang tingin. "Hindi kami nangangako ng himala, pero gagawin namin ang lahat hanggang sa huli." Lumingon siya kay Arnel at sinabing, "Simulan na natin." Inilabas ng mga kasamahan ang makina at sinimulang i-assemble ang bomba ng tubig. Ang mga taga-nayon ay nakapaligid, nagmamasid. May pagdududa pa rin sa kanilang mga mata. Ang araw ay lalong tumitindi. Ang pawis ay dumadaloy sa kanilang mga likod. Ang lupa ay sobrang init na parang isang kawali. Isang kasamahan ang namutla at bumagal ang kilos. "Magpahinga ka muna," sigaw ni Jose. Ngunit nagpumilit ang binata. Pagkatapos ng 2 minuto, bigla siyang bumagsak. Nagulat ang mga taga-nayon. Ang batang lalaki ang unang tumakbo, kumuha ng isang lumang basahan at sinubukang punasan ng pawis sa mukha ng kasamahan. Ang mga babae ay nagsimulang maghanap ng tubig, ngunit kalahating bote lamang ng maruming tubig ang kanilang nakuha. Naawa si Jose. Kinuha niya ang basang basahan at inilagay sa noo ng kanyang kasama. Ang tubig ay may amoy, ngunit sa sandaling iyon, ito ay nakapagligtas ng buhay. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang nagmulat ng mata ang bumagsak na kasamahan. Natahimik ang paligid sa loob ng 1 segundo at pagkatapos ay may pumalakpak. Hindi malakas ang palakpakan, ngunit ito ay parang hangin na umiihip sa tuyong damo. Nakatayo ang bata sa gilid, kinakagat ang daliri at nakangiting nagtanong sa kanya, "Lalabas ba ang tubig?" Tiningnan siya ni Jose, matatag ang tono. "Oo, tiyak na lalabas." Malapit nang lumubog ang araw, nang sa wakas ay handa na sila. Pinunasan ni Jose ang alikabok sa kanyang noo at tiningnan ang mga mukha na hindi nagalit. Ang mga bata ay lumapit. May humihila sa kanyang damit, may humahaplos sa bakal. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi sila nag-aayos ng balon, kundi naghuhukay ng isang landas ng tiwala. Bago magdilim, ang hangin ay umihip mula sa mga burol ng buhangin, may dalang kaunting lamig. Yumuko siya at tiningnan ang walang lamang balot ng kendi sa kanyang kamay. Iniisip na ang pinakamatamis na bagay sa mundo ay hindi ang kendi, kundi ang mga matang sa wakas ay naglakas loob na tumingala. Ang hangin sa madaling araw ay mainit pa rin na parang hurno. Maaga pa lang, dinala na ni Jose ang kanyang mga tauhan sa tabi ng tuyong balon. Ang balon ay malalim at hindi makita ang ilalim. Ang mga gilid nito ay bitak-bitak na lupa at may mga tuyong ugat ng damo na nakasabit na nagpapakitang matagal na itong walang tubig. Yumuko siya at hinawakan ng lupa sa gilid ng balon, tuyo at maputi, na nadudurog sa isang hawak lang. Tumingala siya sa paligid. Ang buong nayon ay napapalibutan ng matinding liwanag. Ang kalangitan ay parang balat ng baka, walang kahit isang ulap. Kapag umiihip ang hangin, ang buhangin ay gumugulong na parang maliliit na alon. Hawak ni Arnel ang isang instrumento at pabulong na sinabi, "Kuya, parang sobra ng tuyo ang lugar na ito. Baka wala ng tubig sa ilalim. Kahit gaano katuyo, kailangan nating maghukay." Hindi malakas ang boses ni Jose, ngunit napakatatag. "Bakit?" Tiningnan niya si Arnel. "Dahil may mga taong naghihintay pa rin dito." Mula sa loob ng nayon, may maririnig na sunod-sunod na ubo. Isang matandang babae ang lumabas mula sa isang bahay. May kargang isang bata. Ang bata ay payat na butot balat na lamang. At ang kanyang mga labi ay tuyo at bitak-bitak.
Agad na tumakbo ang nurse mula sa medical team para kunin ang kanyang temperatura. Nang makita ang numero, biglang natahimik ang lahat. Sobrang dehydrated na siya, pabulong na sinabi ng nurse. Kung walang tubig, hindi siya aabot hanggang mamaya. Kinuyom ni Jose ang kanyang mga kamao ng mahigpit, namuti ang kanyang mga daliri. Agad na nagtayo ang medical team ng isang pansamantalang tolda. Gumamit ng disinfektanteng tubig para linisin ang mga sugat ng mga taga-nayon. Ang araw ay lalong tumaas. Ang lupa ay sobrang init na kayang magluto ng itlog. Ang mga anino ng puno sa malayo ay namumuti dahil sa sikat ng araw. Maging ang mga ibon ay hindi nangahas na humuni. Pagsapit ng tanghali, may maririnig na iyakan mula sa nayon. Ito ay ang bata kaninang umaga. Ang kanyang ina ay nakaluhod sa lupa. Yakap ang hindi gumagalaw na anak. Pinalibutan sila ng mga medical staff, ngunit wala silang magawa. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila binubuo lamang ng nakakasilaw na liwanag ng araw at ng pag-iyak ng matandang babae. Nakatayo si Jose sa di kalayuan. Hawak pa rin ang isang wrench. Umihip ang hangin sa kanyang mukha. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naaalala ang sinabi ng kanyang ama. Minsan, mas mahirap magligtas ng buhay kaysa makipagdigma. Ang mga salitang iyon ay parang isang pako na tumusok sa kanyang puso. Hapon na, bumalik siya sa tabi ng balon. Ang balon na iyon ay parang isang halimaw na nakabuka ang bibig. Nilalamon ang lahat ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang helmet. Pinunasan ito at isinuot. Simulan na. Ang mga kasamahan niya ay nagbuhat ng mga makina at nagsimulang maghukay. Ang lupa ay isa-isang itinataas at ang alikabok ay lumilipad. Ang mga taga-nayon ay nakapaligid, hindi na maingay, hindi na nagdududa, tahimik lamang na nanonood. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa kanluran. Ang abot tanaw ay naging kulay pula. Ang tunog ng makina ng paghuhukay ay parang isang taong humihingal. Ang mga kamay ni Arnel ay nagasgas at dumugo. Ang kanyang mga mata ay nananakit dahil sa alikabok at pawis at hindi niya may dilat. Talaga bang may tubig? Meron, sagot ni Jose nang hindi tumitingin. Paano ka nakakasiguro? Tumigil siya ng ilang segundo bago sumagot dahil ayokong maniwala na wala. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang umihip ang isang malakas na hangin, nagangat ng pulang buhangin. Sa gitna ng alikabok, isang matangkad at payat na lalaki ang papalapit. May dalang baril sa kanyang balikat. Iyon ay si Kael. Napasigaw sa takot ang mga taga-nayon. May mga umatras. May mga nagtago sa kanilang mga bahay. Tumigil si Kael sa gilid. Malamig ang tingin sa kanila. Ang bigat ng kanyang presensya ay nakakasakal. Nagsalita siya. Mababa ang boses. Sa ilalim ng lupaing ito. Kamatayan lang ang mahahanap nyo, hindi tubig. Tumingala si Jose. Hindi umatras ang tingin. Hindi lupa ang hinuhukay namin, kundi buhay. Ngumisi si Kael. Hindi ka nabibilang dito, pero ang mga taong ito, nabibilang sila dito. Sa sandaling iyon, nagyelo ang hangin. Hindi na nagsalita si Kael. Matagal lamang siyang tinitigan at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa wakas, lumubog na ang araw at dumating ang gabi. Sa malayo, may maririnig na tunog ng tambol na parang isang lumang alaala. Nagpalitan ang mga kasamahan sa paghuhukay. Walang nagpapahinga. Ang ilaw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Ang pawis at alikabok ay naghahalo. Sa kalagitnaan ng gabi, nasira ang makina at malapit nang maubos ang gasolina. Kuya, kung ganito, kailangan nating tumigil, sabi ni Arnel na nag-aalala. Hindi nagsalita si Jose. Tumingala lamang sa langit. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Parang hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa kanya. Pabulong niyang sinabi. Bukas, susubukan nating maghukay ulit kung wala pa ring tubig. Kahit na mabigo tayo, kailangan nilang malaman na ginawa natin ang lahat. Napakalamig ng hangin bago magbukang liwayway. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang magluto ng lugaw. Ang amoy nito, na may halong usok, ay nakakadurog ng puso. Ang isang bata ay nakasandal sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay may takot pa rin mula kagabi. Lumapit si Jose, yumuko, at mahinang sinabi sa matandang babae, ang iyong anak ay napakatapang. Hindi sumagot ang matandang babae. Tumango lamang. Sumikat muli ang araw, at ang lahat ay parang inuulit. Ngunit alam niyang hindi na sila maaaring mabigo ngayon. Lumingon siya sa helmet na basang-basa ng pawis.
Iyon ang iniwan ng kanyang ama at iyon din ang bigat ng kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Ngayon, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahanap ng tubig." Tumango silang lahat. Umihip muli ang hangin at ang pulang buhangin ay nasa lahat ng dako. Sa nayon na ito na walang tubig, alam ng lahat na ang pag-asa ang kanilang tanging tubig. Ang sikat ng araw sa hapon ay direktang tumatama sa kampo, kahit ang mga anino ay namumuti dahil sa init. Bumalik si Jose sa tolda. Katatanggal pa lang niya ng kanyang guwantes nang tumunog ang radyo. Ito ay tawag mula sa headquarters. Malamig ang boses na parang bakal. "Engineer Reyes, nakatanggap kami ng ulat na ang iyong team ay naghuhukay ng balon sa isang hindi autorisadong lugar. Itigil agad ang operasyon." Kumunot ang noo niya, pinunasan ng pawis, at pinindot ang buton para sumagot. "Sir, may kolera dito. Isang bata na ang namatay. Kung hindi kami maghuhukay ng tubig, mas marami pa ang mamamatay." Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang putulin siya. Inuulit ko, anumang aksyon sa labas ng sakop ng misyon ay isang paglabag. Hindi ka isang medical worker. Sumunod sa utos. Biglang naputol ang komunikasyon. Napakatahimik sa loob ng tolda. Tinitigan siya ni Arnel at pabulong na nagtanong, "Kuya, titigil na ba tayo?" Hindi sumagot si Jose. Tahimik lamang na umupo at inilagay ang helmet sa kanyang tuhod. Ang liwanag ay tumatama sa helmet. Ipinapakita ang kanyang mukha na puno ng pawis. Pabulong niyang sinabi, "Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo, Tay?" Sa labas, umihip ang hangin at ang pulang buhangin ay tumatama sa tolda. Mula sa katabing tolda, narinig ang boses ng dayuhang commander. Iyon ay si Dubois, isang Pranses na leader ng misyon. "This is not a charity event." Mabagal niyang sinabi. "Rules are for safety. You Asians always think emotions are more important than logic. In the end, you only harm yourselves." Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa puso ni Jose. Lumabas siya ng tolda. Ang sikat ng araw ay sobrang liwanag na hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Nakatayo si Dubois sa harap ng command vehicle, naninigarilyo. Nang makita siyang lumabas, ngumisi lamang ito. "You want to be a hero? Don't forget, your responsibility is to report, not to save the world." Pinigilan ni Jose ang kanyang galit. Kalmado ang kanyang boses. "Hindi kami mga bayani at hindi namin gustong maging tagapagligtas. Ngunit kung susunod kami sa utos ngayon, bukas ay mamamatay ang mga taong iyon. Sumunod ba ako sa patakaran o pumatay ng tao?" Tumigil sandali si Dubois at mas lalong ngumisi. "You are too naive. This is a war zone, not a place for conscience. Pero kung walang konsensya, bakit pa tayo nandito?" Nagkatinginan silang dalawa. Sobrang tensyonado ang hangin. Sa huli, sinabi ni Dubois, "Then you bear all the responsibility." Hindi na nagsalita pa si Jose. Tumalikod at bumalik sa kanilang kampo. Naghihintay ang kanyang mga kasamahan ng kanyang utos. "Kuya?" tanong ni Arnel. Huminga siya ng malalim. Matatag ang kanyang boses. "Ngayong gabi, hindi tayo kikilos." Nagtaka ang lahat. Aakmang magsalita si Arnel nang itinaas niya ang kanyang kamay. "Masyadong halata sa araw. Mapapansin tayo. Sa gabi, tayo na lang ang pupunta." Tumingin siya sa malayo, sa nayo na malapit ng lamunin ng disyerto. Mababa ang boses ngunit matigas. "Ang mga patakaran ay patay. Ang mga tao ay buhay. Mailigtas natin ang isa, isa na iyon." Dumating ang gabi at isa-isang pinatay ang mga ilaw sa kampo. Patagong inilagay ng mga kasamahan ang mga gamit sa sasakyan. Hindi binuksan ang mga ilaw ng sasakyan. Umasa lamang sa liwanag ng buwan habang papunta sa hilaga. Ang mga gulong ay dumadaan sa mga bato. Gumagawa ng maliliit na ingay. Hindi ka ba natatakot na matanggal sa trabaho?" tanong ni Arnel. Ngumiti si Jose. "Takot? Oo. Pero mas takot akong magising bukas at marinig na may isa na namang batang namatay." Huminto ang sasakyan sa labas ng nayon. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng usok. Sa malayo, may mga apoy na kumikinang. Ang mga taga-nayon ay nabubuhay sa kanilang pang-araw-araw. Ibinaba ni Jose ang kanyang helmet mula sa sasakyan at isinuot ito. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa helmet na parang isang pilak na patong. "Simulan na natin," pabulong niyang sinabi.
Ginamit nila ang mga flashlight para ilawan ang bunganga ng balon. Ang ingay ng makina ay natatakpan ng hangin. Ang pulang alikabok ay lumilipad. Ang pawis ay tumutulo sa kanilang mga mata. Bawat pala ng lupa ay isang pakikipaglaban sa oras. 2:00 ng madaling araw, isang bariles na lang ng gasolina ang natitira. Kuya, kung ganito, masisira ang makina. Sigaw ni Arnel. Kalahating oras pa, paos na ang boses ni Jose. Hindi tayo maaring tumigil. Nagsimulang tumahol ang mga aso sa nayon. Ilang anino ang lumitaw sa dilim, sila ay mga taga-nayon. Hindi sila humaharang, tahimik lamang na nanonood. Isang matandang lalaki ang nagdarasal. Isang babae ang may kargang bata. Puno ng luha ang mukha ngunit may pag-asa. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang lupa at may maririnig na mababang tunog na parang paghinga ng lupa. Itinigil ni Arnel ang kanyang ginagawa at tumingala. Kuya, narinig mo ba iyon? Yumuko si Jose, idinikit ang kanyang tainga sa lupa. Muling narinig ang tunog. Hindi niya mapaniwalaan. Hindi ito hangin. Hindi ito makina. Ito ay tubig. Tumingala siya at sumigaw sa lahat. Ipagpatuloy ang paghuhukay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang mamasa ang lupa. Nang lumabas ang unang patak ng tubig, lahat ay huminto. Ang tubig ay may halong putik, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ito ay kumikinang. May tubig na! Nanginginig ang boses ni Arnel. Tinitigan ni Jose ang tubig at biglang natawa. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin at pabulong na sinabi, Tay, hindi kita ipinahiya. Umihip ang hangin mula sa malayo. May dalang mamasamasang amoy. Iyon ang amoy ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na sa base sa malayo, umilaw ang komunikasyon. Ang kanilang hindi autorisadong aksyon ay nahuli na. Hindi pa sumisikat ang araw. Nagsimula nang tumilaok ang mga manok sa nayon. Nakaupo si Jose sa tabi ng balon. Puno ng putik ang kanyang mga kamay. Ang kagalakan kagabi ay nararamdaman pa rin niya. Tunay na lumabas ang tubig. Kahit na manipis na layer lamang ito ng putik na tubig, ang tunog at amoy nito ay sapat na para maalala habang buhay. Tumingala siya sa langit. Unti-unting nawawala ang mga bituin. Humikab si Arnel at lumapit. May dalang isang takore ng mainit na tubig. Inom ka muna. Kagabi, akala ko mamamatay na tayo. Kinuha ni Jose ang takore. May lasang kalawang ang mainit na tubig. Hindi pa tapos. Sabi niya, iyon ay mababaw na tubig lamang. Kailangan nating magpatuloy sa paghuhukay para magamit talaga ng nayon. Nang sumikat ang araw, nagsimulang tumunog ang radyo sa kampo. Huwag mong sagutin. Siguradong hinahanap na tayo. Kinakabahang sabi ni Arnel. Natahimik sandali si Jose. Bigyan pa nila tayo ng isang araw. Handa akong akuin ang responsibilidad. Sinimulan nila ang ikalawang yugto. Ang pulang lupa ay hinukay at ang makina ay gumagawa ng mababang ugong. Puno ng alikabok ang hangin. Ang araw ay parang isang bolang apoy sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang mga taga-nayon ay nakapaligid, nanonood, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng hangin at ng makina ang maririnig. Ang batang lalaki ay muling lumitaw, may hawak na balot ng candy mula kahapon. Pabulong siyang nagtanong. Babalik pa ba ang tubig? Ngumiti si Jose. Oo, mas marami pa kaysa kahapon. Hapon na, lalong uminit ang panahon. Ang lupa ay sobrang init, na kayang masunog ang suwelas ng sapatos. Ang pawis ay tumutulo sa kanilang mga likod. Namumutla na si Arnel. Kuya, nahihilo ako. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang lumuhod siya. Agad na tumakbo si Jose para tulungan siya. Heat stroke! Palamigin siya. Sigaw ng medical staff. Ibinuhos ang isang mahalagang bote ng tubig sa kanyang katawan. Ang tubig na iyon ay para sa mga bata, ngunit walang nagreklamo. Kumuha ang isang matandang babae ng sirang pamaypay mula sa kanyang bahay para tulungan siyang paypayan. Ang batang lalaki ay tumakbo pa uwi at nagdala ng isang mangkok ng maruming tubig. Nanginginig ang kamay na iniabot ito. For you to drink, sabi niya sa sirang Ingles. Natigilan sandali si Jose. Ang tubig sa mangkok ay sobrang dumi na makikita mo ang putik, ngunit tinanggap pa rin niya ito. Salamat, sabi niya sa Tagalog. Napakahina ng kanyang boses. Ito ang pinakamalinis na tubig. Dahan-dahang nagkamalay si Arnel. May kaunting ngiti sa kanyang labi. Kuya, kaya ko pang maghukay. Loko ka. Bumuntong hininga si Jose.
Magpahinga ka muna. Wala tayo sa construction site sa Cebu. Buhay ang pinupusta natin dito. Sa wakas, lumubog na ang araw. Sa huling sinag ng papalubog na araw, may narinig na malakas na tunog mula sa ilalim ng balon. Yumanig ang makina at isang halo ng mamasamasang hangin at putik ang lumabas. At pagkatapos, tubig. Tunay na tubig. Natigilan ang mga taga-nayon at pagkatapos ay may sumigaw ng tubig. Humagulgol ang matandang babae. Pumalakpak ang mga bata. Lumuhod ang mga matatanda. Magkadikit ang mga palad. Ang tubig ay may halong putik. Ngunit ito ay kumikinang. Iyon ay hindi ordinaryong tubig. Iyon ay pag-asa. Umupo si Arnel, tinitigan ang tanawin at hindi napigilang umiyak. Nakasandal si Jose sa lupa. Puno ng alikabok, ngunit mas malinis kaysa dati. Nakatayo si Kael sa malayo, tahimik na nanonood. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang tinanggal ang kanyang sombrero. Sa sandaling iyon, tuluyan ng lumubog ang araw at tanging ang natitirang liwanag na lamang ang nasa abot tanaw. Gabi na, nagluto ang mga taga-nayon. May isang nagkatay ng kanilang kaisa-isang kambing. Sinabing para ito sa mga inhinyero mula sa Pilipinas. Tumanggi si Jose, ngunit nagpumilit sila. Ito ay para sa good luck. Ang apoy ay nagbigay liwanag sa bawat mukha. Ang mga lalaki ay kumakanta ng mababang himig. Ang mga babae ay tumatawa. At ang mga bata ay sumasayaw. Ang batang lalaki ay may hawak na patpat na parang baril at itinutok sa langit. Water soldier! Nagtawanan ang buong nayon. Tiningnan ni Jose ang bunganga ng balon, umaapaw pa rin ang tubig. Bigla niyang naramdaman ang isang malalim na kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang helmet at inilagay sa kanyang tuhod. Puno ito ng putik at alikabok, ngunit ang refleksyon nito ay napakabanayad. Tay, sabi niya sa kanyang isip, binantayan ko sila at binantayan ko rin ang iyong mga salita. Lalim na ng gabi, tulog na ang lahat. Siya na lamang ang nasa tabi ng balon. Umihip ang hangin. May dalang halumigmig. Hinawakan niya ang tubig, malamig. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin at pabulong na sinabi. Pati pala ang ninakaw na oras ay nakakapagligtas ng buhay. Ngunit sa malayo, biglang umilaw ang mga ilaw ng command vehicle ni Dubois. Isang puting liwanag ang humiwa sa dilim, direktang nakatutok sa kanila. Alam ni Jose na pagsikat ng araw, haharapin niya ang tunay na unos. Ang sinag ng umaga ay parang isang gintong talon na bumuhos sa balon na nagbibigay tubig sa bungad ng nayon. Si Jose ay nasa tabi ng balon. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang malamig na tubig. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin na parang tambol. Ang balong ito ay hindi lamang tubig. Ito ang pag-asa ng buong nayon. Ang kinabukasan ng mga bata. Pinalibutan ng mga taga-nayon ng balon. Tahimik na nanonood. Ang mga mukha ng matatanda ay puno ng mga kulubot. Bawat isa ay isang kwento ng nakaraan. Lumapit ang isang matandang babae. May kargang bata. Ilang bata ang nag-unat ng kanilang maliliit na kamay at marahang hinawakan ng tubig. Ang mga alon ay kumalat na parang maliliit na tawa. Talagang lumabas. Masayang sabi ni Arnel. Tumayo rin si Jose. Kinusot ang kanyang mga mata at tiningnan si Kael sa malayo. Ang leader na iyon ay tahimik lamang na nakatayo sa gilid. May kakaibang kapayapaan at paghanga sa kanyang mga mata. Ayusin natin ang daloy ng tubig para maging stable. Mahinang sabi ni Jose, matatag ang kanyang boses. Nagsimulang kumilos ang lahat. Bawat isa ay puno ng pawis at amoy putik. Ngunit bawat galaw ay napakaingat na parang nag-aalaga ng isang sanggol. Sa sandaling iyon, isang taga-nayon ang lumapit. May dalang isang maliit na kambing. Para sa inyo, nanginginig ang kanyang boses. Ito na ang huling kambing ng aming pamilya. Umiling si Jose. Hindi na kailangan. Sapat na sa amin na ligtas kayo at may tubig. Ngunit ipinilit ng taga-nayon na iwan ang kambing. Ang batang lalaki ay muling tumakbo. May hawak na balot ng candy mula kahapon. Nakatayo sa tabi ng balon at nanonood ng tubig. Water soldier. Mahina niyang sinabi. Ngumiti si Jose at hinaplos ang kanyang ulo. Oo, ikaw din ay isang water soldier. Ang mga mata ng bata ay nagniningning na parang mga bituin. Ang kanyang ngiti ay napakatamis. Bago magdilim, nagsimulang gumamit ng tubig mula sa balon ang mga taga-nayon para magluto. Isang tiya ang nagluluto ng lugaw sa isang sirang kaldero. Ang mga bata ay nakapaligid sa kaldero. Inaamoy ang bango habang tumatawa at pumapalakpak.
Isang lolo ang kumakanta ng isang lumang awit. Mababa ang kanyang boses ngunit napakainit. Nakaupo si Jose sa gilid. Pinupunasan ang kanyang helmet. Ang mga gasgas sa helmet ay kumikinang sa ilalim ng apoy. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Mas mahirap magbantay ng tao kaysa magbantay ng lupa. Lalim na ng gabi. Natahimik ang nayon. Tanging ang tunog na lamang ng tubig ang maririnig. Dumadaloy ang tubig sa mga balde. Sa bawat bahay. Nakatayo si Jose sa tabi ng balon. Hinawakan ng tubig. Malamig. Umihip ang hangin. May dalang amoy ng pulang lupa at damo na parang pasasalamat ng lupa. Sa malayo, si Kael at ilang taga-nayon ay nakaupo sa tabi ng apoy, tahimik na nanonood. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Kinilala nila na binago ng mga dayuhang ito ang kapalaran ng kanilang nayon sa pamamagitan ng gawa. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa ibabaw ng tubig. Kumikinang. Pabulong na sinabi ni Jose sa kanyang mga kasamahan. Matulog na muna tayo ngayong gabi. Marami pa tayong gagawin bukas. Ngumiti si Arnel. Kuya, ang tubig na ito ay magpapatulog sa atin hanggang umaga, di ba? Oo. Ngumiti si Jose. Ngunit bawat patak ay sulit. Lumingon siya sa balon, nakikinig sa daloy ng tubig at biglang naramdaman ng isang malalim na kapayapaan. Hindi ito ang kagalakan ng pagkapanalo, kundi isang malalim na kapanatagan. Ang tiwala at kabutihan sa pagitan ng mga tao ay sa wakas ay dumaloy. Ang tawa ng mga bata sa malayo ay tumagos sa gabi na parang isang koro. Pabulong na sinabi ni Jose. Tay, binantayan namin. Hindi lang ang tubig, kundi pati na rin ang pag-asa. Umihip ang hangin. Nagangat ng alikabok at lamig. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin na parang maraming mata na nanonood sa kanila. Tahimik na tumatango bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon, ang tunog ng tubig, ang tawanan at ang hangin ay naghalo. Naging pinakatotoong himig ng nayon. Kinaumagahan, mayroon pa ring hamog mula kagabi sa kampo. Nakatayo si Jose sa tabi ng balon. Marahang hinawakan ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng tubig. Ang mga alon ay gumagalaw, sumasalamin sa liwanag ng umaga. Inaayos ng kanyang mga kasamahan ang mga gamit. Ang hangin ay puno ng amoy ng pawis at lupa. Biglang tumunog ang radyo sa malayo. Ipinapaalam ng command center na nalaman ng headquarters ang kanilang hindi autorisadmadong paghuhukay kagabi. Lumubog sandali ang puso ni Jose, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, lumingon sa lahat at sinabing, "Huwag kayong mag-alala. Tapusin muna natin ang trabaho natin ngayon." Isang military jeep ang papalapit mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Mula sa sasakyan, bumaba ang ilang opisyal. Kasama si Dubois. Malamig ang kanyang tingin. May sigarilyo sa bibig. Direktang nakatitig kay Jose. Engineer Reyes, ang hindi autorisado ninyong paghuhukay kagabi ay isang paglabag sa mga patakaran. Mabigat ang boses ni Dubois. Puno ng autoridad. Tumango si Jose. Alam ko po, sir. Ngunit ang balong ito ay nagligtas sa mga taga-nayon at sa buhay ng mga bata. Tinitigan siya ni Dubois. Natahimik ng ilang segundo. At sa huli ay malamig na sinabi, "Alam mong may mga kahihinatnan ito." Ngumiti si Jose at itinuro ang balon. Ano ang kahihinatnan? Kung walang tubig, mamamatay sila. Ano pa ang silbi ng mga patakaran? Kumunot ang noo ni Dubois, ngunit hindi na nagsalita pa. Tumango lamang siya, senyales na tapusin muna ang ginagawa. Nagsimulang magbuhat ng mga balde ang mga kasamahan. Inihahatid ang tubig sa bawat bahay. Pinalibutan sila ng mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Yumuko si Jose at sinabi sa batang lalaki na kumuha ng candy kahapon, "Halika, tulungan mo akong dalhin ng tubig sa inyo." Nag-atubili sandali ang bata. At sa huli ay hinawakan ng gilid ng balde. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga bituin. Tanghali na. Sobrang tindi ng sikat ng araw. Tumingala si Jose sa mga pulang burol sa malayo. Tahimik na inuulit sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang ama. Ang tunay na katapangan ay ang pagpapatuloy sa paglakad kahit natatakot. Kinuha niya ang kanyang helmet. Pinunasan ng alikabok at pawis. Mas naging makintab ito kaysa dati. Ang helmet na ito ay hindi lamang proteksyon, ito ay isang simbolo ng pananampalataya at responsibilidad. Dahan-dahang nawala ang pag-iingat ng mga taga-nayon. Kusa silang tumulong sa pagdadala ng tubig. May nag-iigib, may nagbubuhat ng mga balde.
Isang lolo ang kumakanta ng isang lumang awit. Isang tiya ang nag-aayos ng damit. Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng tubig. Ang kanilang tawanan at ang tunog ng tubig ay naghahalo ng napakaganda. Dapit hapon na. Muling lumapit si Dubois. Sa pagkakataong ito, mas malumanay na ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang helmet sa kamay ni Jose. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. "You did it!" Pabulong niyang sabi. Ngumiti si Jose at ibinaba ang helmet. "Hindi ako, kaming lahat." Dumating ang gabi, natahimik ang nayon. Ang tubig sa balon ay patuloy na dumadaloy. Ang tawanan ng mga bata ay nababalot ng liwanag ng buwan. Nakatayo si Jose sa tabi ng balon, tinitigan ang refleksyon ng mga bituin sa tubig at isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang dahan-dahang kumalat sa kanyang puso. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay sobrang liwanag na parang hindi mabilang na mga mata na nanonood sa buhay sa pulang lupaing ito. Tahimik na nagbibigay ng kanilang basbas. Pabulong niyang sinabi, "Tay, binantayan namin ang buhay. Hindi lang ang tubig, kundi pati na rin ang tiwala, pag-asa at pagkatao. Sa malayo, ang apoy ay nagbibigay liwanag sa mga mukha ng mga taga-nayon. Bawat mukha ay may paggalang at pasasalamat." Tahimik na umupo si Kael sa gilid. Naging malumanay ang kanyang tingin, tahimik na tumatango. Alam ni Jose na ang tubig sa pulang lupaing ito ay hindi lamang dumaloy sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa kanilang tiwala sa isa't isa. Umihip ang banayad na hangin ng gabi, patuloy pa rin ang daloy ng tubig. Kinuha ni Jose ang helmet, inilagay sa kanyang tuhod at pabulong na sinabi, "Tay, binantayan ko ang lupaing ito at binantayan ko rin ang iyong mga salita." Tumingin siya sa langit. Ang mga bituin ay parang mga mata na tahimik na nagbibigay basbas sa nayon at sa mga matatapang na pusong ito. Nang gabing iyon, ang tunog ng tubig, ang hangin at ang bulungan ng mga taga-nayon ay naghalo. Naging pinakatotoong himig ng lupaing ito. Nang magbukang liwayway, tahimik ang nayon. Tanging ang bagong tubig lamang ang patuloy na dumadaloy, kasabay ng mahinang tawa ng mga bata. Nakaupo si Jose sa tabi ng balon. Marahang hinawakan ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng tubig. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang palad, na parang isang tahimik na pasasalamat. Naalala niya kagabi, ang mga taga-nayon na nagluluto sa apoy, ang mga batang sumasayaw sa paligid ng apoy. Ang simpleng katapatan na iyon ay hindi niya malilimutan. Biglang tumakbo si Arnel. May hawak na isang sulat. Nanginginig na iniabot sa kanya. "Kuya, may nagbigay sa atin." Kinuha ni Jose ang sulat. Ang sulat kamay ay magaspang, na parang isinulat ng may buong lakas. Sa sobre, nakasulat sa Ingles, "They came with no guns, only hope." Marahan niyang binuksan ito. Sa loob, isang buong pahina ng Ingles, bagamat simple, ay napakatapat. Isang pasasalamat mula sa mga taga-nayon para sa mga inhinyerong Pilipino. Ang mga bata ay hindi na kailangang maglakad ng ilang kilometro para maghanap ng tubig. Ang mga lolo ay makakainom na ng payapa. Ang mga tiya ay hindi na kailangang mag-alala sa pag-iigib araw-araw. Ang sulat na ito ay parang isang pagkilala, isang tahimik na awit. Pagkatapos basahin, tumingala si Jose sa malayo. Nakatayo si Kael sa di kalayuan, tahimik na nanonood. Ang dating malamig na leader na iyon, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay may paggalang at pag-unawa. Alam niyang binago ng mga dayuhang ito ang kapalaran ng buong nayon, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng gawa. Tinapik ni Arnel ang kanyang balikat. "Kuya, nagtagumpay ba talaga tayo?" Ngumiti si Jose, may luha sa kanyang mga mata. "Hindi lang tayo, bawat isa sa atin ay may bahagi. Ito ay tagumpay ng lahat. Ang tubig ay binantayan natin, at ito rin ang kanilang pag-asa." Ang sulat ay naninilaw sa ilalim ng liwanag ng umaga. Umihip ang banayad na hangin, na parang nagpapaalala na ang pagsisikap na ito ay naaalala at nauunawaan. Tiniklop ni Jose ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa, na parang nag-iingat ng isang napakahalagang karangalan. Nagsimulang magbuhat ng mga balde ang mga taga-nayon pa uwi. Ang tawanan ng mga tiya ay pumalit sa kanilang pag-iingat kahapon. Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng tubig. Yumuko si Jose at sinabi sa batang lalaki, "Tingnan mo, hindi mo na kailangang matakot na maubusan ng tubig." Tumingala ang bata, nagniningning ang kanyang mga mata. "Pwede na akong uminom ng tubig araw-araw?" "Oo naman," mahinang sabi ni Jose,
Hinawakan ng maliit na kamay ng bata, naramdaman ang bigat ng tiwalang iyon. Hapon na. Tahimik na lumapit si Dubo sa tabi ng balon, may hawak na mga dokumento, ngunit hindi nagsalita. Tahimik lamang siyang nanonood sa daloy ng tubig. Ang kanyang mga mata ay may halong pagkamangha, paggalang at isang hindi masabing pagkilala. Naintindihan niya na binago ng grupong ito ng mga Pilipino ang kapalaran ng buong nayon. Hindi sa pamamagitan ng baril o utos, kundi sa pamamagitan ng tapang at pananampalataya. Dumidilim na, patuloy pa rin ang daloy ng tubig sa balon. Naglalaro ang mga bata sa paligid ng mga balde. Kumakanta ng mababang himig ang isang lolo at mahinang nag-uusap ang mga tiya. Nakatayo si Jose sa tabi ng balon, hawak ang kanyang helmet at isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang dahan-dahang kumalat sa kanyang puso. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay sobrang liwanag, na parang hindi mabilang na mga mata na nanonood sa buhay sa pulang lupaing ito, tahimik na nagbibigay ng kanilang basbas. Pabulong niyang sinabi, "Tay, binantayan namin ang buhay. Hindi lang ang tubig, kundi pati na rin ang pag-asa." Nakatayo si Kael sa malayo, tahimik na tumatango. Ang mga mata ng mga taga-nayon ay puno ng pasasalamat at paggalang. Ang sulat na iyon ay ang kanilang tahimik na pangako. Isang pagkilala sa tapang ng mga dayuhang ito at isang pagkilala sa kabutihang ito na tumawid sa kultura, wika at hangganan. Gabi na. Ang ilaw ng kampo ay tumatama sa bunganga ng balon. Ang tunog ng tubig, ang tawanan ng mga bata, at ang hangin na umiihip sa pulang lupa ay naghalo, naging pinakatotoong himig. Nakaupo si Jose sa gilid, tinitingnan ang refleksyon ng mga bituin sa tubig. Iniisip na pati pala ang ninakaw na oras ay nakakapagligtas ng buhay. Nang gabing iyon, ang lahat ay nalunod sa kapayapaan at pasasalamat. Ang tubig ay hindi lamang tubig. Dala nito ang buhay, pag-asa, tiwala at tapang. Alam ni Jose na ang tunay na pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakasimpleng kabutihan at pagtitiyaga. 3 buwan ang lumipas, muling tinahak ni Jose Reyes ang pulang daan ng nayon ng awari. Ang mga gulong ay dumadaan sa lupa, nag-aangat ng manipis na alikabok. Tumingin siya sa malayo. May pamilyar na kagalakan sa kanyang puso. Ang balong dating tuyo ay ngayon ay matatag na nagbibigay ng tubig sa buong nayon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa ibabaw ng tubig, sumasalamin ng isang gintong, anbanayad na liwanag, na parang isang ilaw ng pag-asa. Ang mga taga-nayon ay gumagamit na ng water pump. Bawat bahay ay may matatag na supply ng tubig. Naglalaro ang mga bata sa tabi ng balon. Ang kanilang tawanan ay malinaw at totoo. Wala nang takot, wala nang pag-iingat. Ang batang lalaki na may hawak na balot ng candy ay mas matangkad na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala. Tumakbo siya palapit kay Jose. Iniabot ang isang maliit na balde. "Kuya, tingnan mo. Kaya ko nang magbuhat ng tubig mag-isa." Yumuko si Jose at hinaplos ang kanyang ulo. "Napakagaling mo. Malaking tulong ka." Ngumiti ang bata. Kasing dalisay ng tubig sa umaga. Namasa ang mga mata ni Jose. Alam niyang ang ngiting iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang papuri. Ang mga lolo at tiya sa nayon ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga bakuran, nagpapakulo ng tubig at nagluluto. May naghanda ng isang simpleng basket na kawayan na may lamang lokal na bigas at gulay. Nais ibigay kay Jose at sa kanyang mga kasamahan bilang pasasalamat. "Ito ang aming pasasalamat, hindi marami, ngunit taos puso," pabulong nilang sabi. Tinanggap ito ni Jose at bahagyang yumuko. "Ginawa lang po namin ang dapat naming gawin." Tumingala siya sa mga mata ng mga taga-nayon. Bawat pares ng mata ay nagniningning sa paggalang at tiwala. Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan. Ang dumadaloy mula sa tubig ay hindi lamang buhay, kundi isang pag-unawa at koneksyon na tumawid sa kultura at hangganan. Nakatayo si Kael sa malayo. Wala siyang dalang armas, tinitingnan lamang ang balon at ang mga taga-nayon. Lumapit si Jose sa kanya, tumango, walang sinabi. Ang mga mata ni Kael ay may hindi masabing pagkilala. Binago ng mga dayuhang ito ang kanyang nayon at binago rin nila ang kanyang pananaw sa kanila. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang tubig sa tabi ng balon ay kumikinang na parang ginto, isang sinag ng liwanag na nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Nakaupo si Jose sa tabi ng balon. Hawak ang kanyang helmet. Matagal na natahimik. Pabulong niyang sinabi, "Tay, binantayan ko ang lupaing ito at binantayan ko rin ang iyong mga salita.
Tumingala siya sa langit. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin na parang sumasagot sa kanya. Marahang kumikindat. Naghahabulan ng mga bata sa paligid ng balon. Tumatalsik ang tubig. Isang lolo ang nakaupo sa isang upuan. Kumakanta. Mababa ang kanyang boses ngunit mainit. Tinitigan ni Jose ang lahat ng ito. At ang bigat sa kanyang puso ay dahan-dahang nawala. Alam niyang hindi lamang tubig ang kanilang binantayan, kundi pati na rin ang pag-asa, tiwala at pagkatao. Lalim na ng gabi. Ang apoy ay nagbibigay liwanag sa bawat mukha. Kinuha ni Jose ang kanyang helmet. Tiningnan ang refleksyon ng liwanag sa ibabaw ng tubig at ngumiti. Tumayo siya. Marahang inilagay ang helmet sa kanyang bag na parang ibinababa ang isang responsibilidad, na parang tinutupad ang isang pangako. Umihip ang banayad na hangin. May dalang halumigmig. Ang tunog ng tubig, ang tawanan ng mga bata, at ang bulungan ng mga taga-nayon ay naghalo, naging isang tahimik na awit. Huminga ng malalim si Jose. Naramdaman ang init at buhay ng pulang lupa. Naintindihan niya na ang tunay na impluwensya ay wala sa utos o kapangyarihan, kundi sa pagtitiyaga at kabutihan ng isang tao. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos sa ibabaw ng tubig, kumikinang. Tahimik na nakaupo si Jose, tinitingnan ang payapang tanawin. Sinabi niya sa kanyang sarili, dadaloy ang buhay, at gayon din ang kabutihan. Ang tubig sa lupaing ito ay dumaloy na sa puso ng bawat isa, at dumaloy na rin sa kanyang alaala. Naging isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Habang nakaupo sa tabi ng pulang lupa, nakikinig sa daloy ng tubig at sa tawanan ng mga bata, bigla kong naintindihan ang isang bagay. Ang tunay na lakas ay wala sa kapangyarihan o utos, kundi sa pagtitiyaga at kabutihan. Si Jose Reyes at ang kanyang team, gamit ang pinakasimpleng mga kasangkapan, isang water pump, isang helmet, at kanilang mga kamay, ay binago ang kapalaran ng isang buong nayon. Ito ay isang pag-unawa at tiwala na tumawid sa kultura, wika, at hangganan. Isang aral sa tapang at kabutihan na maaring matutunan ng lahat. Kung ikaw ay nasa bahay ngayon, sa isang coffee shop, o sa MRT, nakikinig sa kwentong ito, sana ay huminto ka sandali at isipin kung anong maliit na pagbabago ang maaari mong dalhin sa mga taong nasa paligid mo. Bawat patak ng kabutihan, tulad ng tubig sa balong iyon, ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao o magpainit sa isang komunidad. Kung naantig ka rin sa kwentong ito, paki-like, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang iyong mga saloobin o ang mga gawa ng kabutihan na iyong nasaksihan. Bawat click at komento mo ay nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa pagkukuwento at nagbibigay daan para mas marami pang tao ang makarinig at makaramdam ng kabutihang ito na tumawid ng libu-libong milya. Dahil ang mga kwento ay hindi lamang para pakinggan, kundi para tayo ay mag-isip, makaramdam at kumilos ng sama-sama.